Lula na si Celine ng sasakyan na dala ng kanyang manager na si Zenny. Kahit na hapon pang oras ng meeting nila with the cast sa proyektong pagbibidahan niya, ay maaga silang umalis ng bahay. Mas mainam na raw yun para hindi sila magawal sa biyahe. Mukhang magandang gising mo, Miss Celine. Sabi nito nang makaalis na sila. I can see it all over your face. Dagdag pa nito. Is it very obvious? Napahawak siya sa kanyang labi. Yeah, well, kahit naman ako sigurong nasa katayuan mo, laging masayang araw ko. Saglit siya nitong tinitigan. No offense, Celine. Biyayaan ka ba naman ng isang tao na nasa kanya na ang lahat? Kinindatan siya nito. You're right. So, are you two already in love with each other? Did my husband tell you something? Wala naman, except sa asawa kanya. Tumangu-tango siya. Don't worry, we're relatives. He's my cousin sa mother's side. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa sinabi nito. Pakiwari niya ay nawalang kanina ay iniisip niya na di maganda dahil sa tono ng pakikipag-usap nito sa kanya. Oh, I'm sorry. Sabi niya. Natawa naman ito. Actually, you two look great. And to tell you honestly, ang daming babaeng nagpapapansin at nagkakandara pa kay Jackson. Ngunit hindi niya man lang pinansin kahit isa sa mga ito. Napangiti siya sa revelasyon nito. Totoo nga pa talagang sinasabi ng kanyang asawa. I think you're special. Thank you. Pagkasabi niya, ay naalala niya ang binitiwang salita ni Jackson bago siya umalis ng mansyon. Do you believe in magic? Tanong nito sa kanya habang nagsusuklay siya ng buhok. Magic? Balik tanong niya. Yeah, bumangon ito mula sa kama. Is this one of your joke in this early morning? Ninitian niyang asawa. No, it's not. Ginantihan rin siya nito ng ngiti. Then, do you believe in magic? Yes, I believe in magic since the day I met you. Kung hindi pa siya tinapik ni Zenny, ay di pa niya malalaman na may sinasabi pala ito sa kanya. Napansin niyang napapailing ito sa nakitang reaksyon mula sa kanya. May sinasabi ka ba? Nahihiya niyang tanong dito. Don't mind. Nasapu niyang mukha at sabay nang umiti silang dalawa nang tingnan niya ito. Binati niya ang lahat ng taong makasalubong ni Celine. Hindi dahil gusto niyang maging magandang impresyon sa kanya ng mga tao doon. Sa kadahilanan na gusto niyang maging maganda ang mood niya sa pagtatrabaho at kung maaari, ayaw niyang may masabi ang mga tao sa kanya, lalo na at isang baguhang artista siya sa Star Entertainment. Masaya na siya na batiin rin siya ng mga ito. Pakiramdam niya lalo pang nadagdagan ang kumpiyansa niya sa sarili. Are you really that kind of person? Tanong ng manager niya. What do you mean? Halos hinahabol niya ito. Ang bilis kasi maglakad. Parang gusto mo yata maging kaibigan lahat ng staff dito. Hindi naman sa ganun. I just want to share good vibes to start the day. Okay, sabi mo eh. Binuksan nitong pinto. Let's get in. Wala pang katao-tao nang pumasok sila sa meeting area. Pagkaupo nila ay napansin niyang mabilis na kinuha ni Zen ang mobile phone nito at may tinawagan. Hindi na niya inusisa pa kung kaya't minabuti niyang tingnan rin ang mobile phone niya sa loob ng dala niyang sling bag. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakapagbukas ng kanyang mga social media accounts. Nakita niyang nasa friend request niya sila Tina at Len, gayon din si Leonard. Sunod-sunod niyang inaccept ang mga yon. Sinubukan niyang isearch ang pangalan ng asawa,
Ngunit no match lang ang lumalabas. Doon niya napagtanto na wala siyang kahit anong paraan para makontak ang asawa kung sakasakali. Isang oras din silang naghintay bago magsimula ang meeting. Nagpakilalang ka ng direktor na si Derek Rico at ang iba pang staff na makakasama nila sa taping. Nagpakilala rin ng lahat ng mga cast at sinabi rin nila ang kani-kanilang magiging role sa project na pagsasamahan nila. Maayos naman ang naging takbo ng kanilang pagpupulong at masaya siyang nakisalamuha sa mga makakatrabaho niya. By the way guys, wala si Tanya ngayon dahil may importanteng inasikaso pero kasama pa rin siya dito. Direct, so 2 weeks pong workshop before the start of taping para maiplat namin sa schedule ni Miss Celine. Tanong ni Zenny. Yes, Miss Zenny. As for Miss Celine's workshop, kayo na pong bahala doon. Thank you, Direk. Tumango ito. Nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto. Alam niyang si Jackson ito at kasunod naman ito si Leonard. Nais niya sanang tumayo at puntahan ito, ngunit baka magtaka ang mga kasama niya sa loob ng meeting room. Kung bakit kasi nakabukas ang pinto, kaya't malayang makitang dumadaan doon. Ang atensyon nito ay nakatuon sa kausap nito, kaya siguradong hindi siya napansin. Bakit di mo lapitan? Narinig niyang sabi ni Sunny. Napabuntong hininga siya sa sinabi nito. I know, yan ang gusto mong gawin kanina pa nang makita mo siya. I don't like that idea. But you really wanted to do it. Maagap nitong sabi sa kanya. Masaya na ako na makita siya kahit sa malayo. Dalam ko, at the end of the day, ako ang makakasama niya. Ngumiti siya. I like what you said. Nang muli niyang tignan ang direksyon ng asawa, ay saktong nakatitig ito sa kanya. Nakikita niya sa mga mata nito ang paghanga at pagsuporta sa kanya. Sinuklian niya naman ito ng isang matamis na ngiti, saka naman ito mabilis na kumaway at umalis na. Abala si Jackson sa pagbabasa ng mga dokumentong naipon sa kanyang mesa sa loob ng opisina. Napatigil siya nang maalalang ginawa ng asawa kanina. Ilang oras pa lang silang nagkahiwalay ay parang taon nang lumipas. Kahit na alam na nila parehong totoong nararamdaman ng bawat isa, ay lalo lang siyang napapamahal dito. Sa kabila ng natural na ganda na meron nito, ay napakasimple lang nitong mag-ayos. Bagay na bihira niyang makita sa isang babae. Sa tuwing sisila ang mga ngiti nito, ay kaygaan ng kanyang pakiramdam. Ang mga halik at yakap nitong tunay na nagbibigay ng totoong ligaya sa kanyang puso. Bagamat hindi pa nito sinasabi, ang ibang bagay tungkol sa sinapit nito ay ibibigay niyang kanyang buong tiwala at suporta sa asawa. Ganon niya kamahal si Celine na nagbigay ng kakaibang kulay sa kanyang buhay. Sir Jackson, good morning. Nagtaas siya ng tingin nang marinig si Leonard. You're late. Ani niya. No sir, maaga ka lang po pumasok today. Inabot nito sa kanyang dalang kape. Thanks. Binalik niya ang atensyon sa hawak na dokumento. Sir, mukhang inspirado kayong pumasok ah. Hindi niya pinansin ang sinabi ng kanyang assistant. Handa na nga po pala lahat para sa pag-alis natin next week. Good. Hindi po ba niyo isasama si Ma'am Celine katulad ng she'll be busy? Ayoko siyang abalahin lalo pat matagal niyang pinaghanda na magkaroon ng ganitong proyekto. Ibinaba niya ang hawak na ballpen. Anong oras nga pala matatapos ang meeting nila today? Tanungin ko po si Ma'am Zenny. No, it's okay. Nakapag-usap na kami. Okay po, sir. Parang biglang nadismaya ito. Tinungo nito ang pinto ng may kumatok. Iniluwa nito ang isang di inaasahang bisita na ilang buwan na rin niyang hindi nakikita. Good morning po, Sir Dylan. Bati ni Leonard. Ngumiti ito at dire-diretsong nilapitan siya. Hey, big brother. Sinalubong niya ito ng mahigpit na yakap. What a surprise.
Halatang natuwa ito sa pagkikita nilang magkapatid. Have a seat. Tinuro niyang upuan. Saan ko utang pagpunta ng aking kapatid? Well, you've been very busy the past few months at naisip kong baka napapabayaan mo ng sarili mo. But I think you're looking great. Biglang natawa si Leonard. Hey, is there something I need to know? Nothing really. Tugon niya. How about we go to a bar later? My treat. Excited nitong sabi. Hindi siya agad nakasagot sa tanong nito. Kailangan niyang ipaalam sa asawa muna dahil baka kung ano pang isipin nito kung sakaling gabihin o madaling araw na siyang makauwi. Ayaw niyang magkaroon ni katiting na pagdududa ito sa kanya. Ganoon niya pinahalagahan ang damdamin nito dahil nais niyang maging buo ang tiwalang ibibigay nito sa kanya. Sir Dylan, may important meeting po kasi si Sir Jackson mamaya at hindi pa sigurado kung anong oras patatapos. Singit ni Leonard. Why? Am I not that important? Leonard is right. I have an important meeting today. But we'll see. Kuya Jackson, hindi ka naman ganyan kapag pinupuntahan kita dito. You're totally rejecting me. Nagtatampo nitong sabi. Okay, deal. Yun. Bigla itong tumayo. Hindi ko na kayo istorbahin pa. But I'll see you later, guys. Leonard, sumama ka mamaya Tinapik nitong balikat ng kanyang assistant. Sir. Don't sir me. Para naman tayong hindi magkababatan yan Hawak na nitong siradora ng pinto. I'll call you mamaya, kuya. Pagkasabi, ay mabilis nitong isinara ang pinto. Natutuwa si Jackson na panoorin ng asawa habang kinakausap ang ibang cast. Bigla na lang niyang naramdaman ang pagnanais na yakapin nito ng mahigpit. Naalala niya tuloy ang mainit nitong halik bago ito umalis ng mansyon. I gotta go, sweetie. Paalam nito. Tinitigan niya lang ito. Nagulat pa siya nang bigla itong lumapit sa kanya. I'll see you later. Ani nito matapos ang halik na ipinagkaloob sa kanya ng asawa. Sir? Yes? Sagot niya. Hinihintay na po tayo sa meeting room. Magalang na sabi ni Leonard. Okay, let's go. Nagsimula na siyang humakbang ngunit parang may pabigat sa kanyang mga paa na tila ayaw umalis kung saan nandoon ang asawa. Nang makatanggap siya ng mensahe sa kanyang pinsan, ay gustong gusto na niya itong puntahan, ngunit pilit pinipigilan niyang sarili. Halos takbuhin nila ni Leonard ang pagpunta doon dahil malapit lang ito sa meeting room ng mga executives na madadaanan nila. Pinatawag niyang isa sa staff doon para lumabas nang sa ganoon ay maiwang bukas ang pinto at malaya niyang mapagmamasdan ang maganda niyang may bahay. Bakas sa mukha nitong saya habang nakikisalamuha sa mga staff at ibang cast na makakasama sa project. Tila naman may mga dagang tumatakbo sa kanyang dibdib nang magtagpo ang kanyang mga mata. Kung pwede lang hatakin ito at ikulong sa kanyang mga bisig, ay kanina pa niya ginawa. Lalo pa nang ngumiti ito na tila naging paraisong kapaligiran. Sir, tayo na po. Ngingiti-ngiting sabi ni Leonard. Nasabi ko na pong bilhin niyo kay Randy. Ang tinutukoy ay ang staff na kinausap nila. Thank you, Sir Anderson. You're welcome. Bago sila umalis doon, ay kinawayan niya ang kanyang asawa. Ihahatid na kita, sabi ni Zenny, habang naghahanda na siya sa pag-uwi. Gabi na rin natapos ang meeting nila dahil isinabay na rin ang script reading. Nag-enjoy siya ng gusto habang nakakahalubilo sa mga kasamang staff at cast ng proyektong pinagbibidahan niya. Hindi ba ako nakakabala sa'yo? Oh, it's nothing. I'm your manager and your safety is also my responsibility. Lahi niyo ba talagang pagiging sweet talker? Halata itong nagulat sa tanong niya, ngunit natawa rin kalaunan. I guess it runs in the blood. Nagkibit balikat ito. Anyway, how was your first day? It's great.
Nakakatuwa kasi mababait ang mga kasamahan ko at tsakong mai-enjoy ko ito. Don't be too confident. Seryoso itong tumingin sa kanya. Walang antagonist kanina. Oh, Tanya? Yeah, that bitch has mini schemes so you better watch out. I'll take that as an advice. Shall we go? May nais siyang sabihin, ngunit bigla na lang sumulpot si Leonard. Nakahawak ito sa tuhod habang hinahabol ang paghinga. Leonard! Akala ko di ko na kayo maaabutan. Napansin niyang nag-iwas ng tingin si Zenny. Pinapasabi po ni Sir Jackson na gagabihin siya na uwi kaya sumabay na lang po muna kayo kay Miss Zenny. Okay. Pakisabi rin na tawagan niya ako kapag pauwi na siya. Bumaling siya kay Zenny na tahimik lang at may biglang naalala. Oo nga pala, okay lang ba kung ibigay mo na lang ang mobile number ko para matawagan niya ako? Okay po, Miss Celine. I'll send to him na lang. Sabad ng kanyang manager. Kung ganoon po, mauna na po ako sa inyo. Tumango ito at mabilis na lumabas. I'm sorry to say this pero napansin ko ang pagka-disgusto mo kay Leonard. Bigla niyang sabi habang naglalakad sila. We're not close kahit noon pa. Ngumiti ito. Come on, sakay na. Dagdag pa nito. Pagkatapos ng meeting ay agad na dumiretso sila Jackson at Leonard sa bar kung saan naghihintay si Dylan. Desente naman ang lugar na yun at tanging mga high class ang kadalasang mga customers doon. Nakangiti tong sinalubong sila. Hey, I thought hindi niyo ako sisiputin eh. Nasa isang VIP area sila. Napansin niyang nakakailang bote na nang naiinom ang kapatid. Do you really want to get drunk? Tanong niya dito. Of course. Minsan lang tayo magkita eh. Leonard, let's drink. Tumango naman ito. Narinig niyang tumunog ang mobile phone niya. Isang mensahe mula kay Zen ang natanggap niya. Nakasaad dito na naihatid na ang asawa niya sa mansyon at kalakip ng mensahe ang contact number ni Celine. Sir, natanggap niyo na po bang number ni Ma'am Celine? Sabad ni Leonard. Yeah, tawagan niyo daw po siya kapag pauwi na kayo. Okay, tumango siya. Halatang ganadong-ganado si Dylan na makasama sila ni Leonard. Pero pakiramdam niya, may mali sa kapatid. Parang may pinagdadaanan nito. Bata pa lamang sila, ay kabisadong-kabisado na niya ang ugali nito. Madalas na nahuhuli niya itong ganoon kapag may tampo ito sa mga tao na malapit sa puso nito. Kahit kaibigan o sino pa man, malaki ang pagpapahalaga nito sa mga nagiging bahagi ng buhay nito at saksi siya kung paano ito nagdalamhati nang mamatay ang kaibigan nitong si Andre. Hinayaan niya na lang itong magpakalangu sa alak dahil alam niyang di magtatagal ay ilalabas nitong sama ng loob na nararamdaman. Sinenyasan niya si Leonard na pagbigyan lang ito sa gusto. Sir Jackson, marami-rami na rin pong naiinom si Sir Dylan. That's what he wants. There is something wrong, right? Dylan is always like that. He's crazy. Pero sir, drop the formality, Leonard. Wala naman tayong ibang kasama rito. I mean, Jackson, hindi naman siya siguro namatayin ulit ng kaibigan or kahit sinong related sa kanya.